nakikita po natin ang ilang mga weather systems na nakakaapekto sa ating bansa. Unahin po natin itong Intertropical Convergence Zone or ITCZ na siyang nakakaapekto particular na sa may Southern Luzon, Visayas, and Mindanao. Inaasahan po natin yung malaking posibilidad ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan, lalong-lalo na sa may bahagi po na itong Mimaropa, gayon din sa Calabarzon. Maging dito sa Metro Manila, posibleng medyo maulap yung kalangitan. Inaasahan din natin ang malaking posibilidad ng mga pag-ulan sa may Western Visayas, Negros Island Region, sa BARM, gayon din po sa Soc-Sargen, Davao Region at sa may bahagi rin po ng lalawigan ng Lanao del Norte, gayon din po yung Zamboanga Peninsula. Kaya sa mga kababayan po natin, lalong-lalo na ngayon po ay special non-working holiday, kung dadalaw po kayo sa inyong mga mahal na yumao sa mga sementeryo, mainam magdala po tayo ng mga pananggalang sa ulan, lalong-lalo na yung bahagi nga ng Kabisayaan, Western Mindanao, gayon din yung Southern Luzon kasama yung Metro Manila, dahil posible po ang mataas po yung posibilidad ng mga pag-ulan sa mga nabanggit na lugar. Samantala, yung shear line, ito po yung bangga na may malamig na hangin, magdadala rin ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan, particular na sa may bahagi naman ng Cagayan Province, Isabela at gayon din sa Aurora. Umiiral naman ngayon ang northeast monsoon o hanging amihan na siyang magdadala ng mahihinang pag-ulan, particular naman sa bahagi ng Batanes. Ang lalabing bahagi nating bansa dito sa may Ilocos Region, Cordillera, Central Luzon, gayon din sa may Bicol Region, sa may bahagi din ng Eastern Visayas, Central Visayas at gayon din sa Caraga at Northern Mindanao. Inaasahan naman natin mga localized thunderstorms naman ang mararanasan. Kumbaga po, mas maliit naman yung posibilidad ng mga pag-ulan, lalong-lalo sa bandang umaga hanggang sa tanghali. Sa hapon, posible yung mga localized thunderstorms. Samantala, minomonitor pa rin natin itong low pressure area na huling namataan mahigit 1,600 kilometers silangan ng southeastern Mindanao. Sa ngayon po, ay hindi pa naman natin ito inaasa magiging bagyo within the day, pero posible po pagdating ng araw ng Linggo hanggang Lunes, posible itong maging isang bagyo. Papasok ito ng Philippine Area of Responsibility, kaya posible po mga kababayan, lalong-lalo na sa mga magbabalik po sa kanilang mga trabaho next week, particular na araw ng Lunes, malaki yung posibilidad na medyo maulan sa may silangang bahagi ng ating bansa, particular na sa Visayas at Mindanao, dahil inaasahan nating lalapit itong low pressure area, lalo na po pag naging bagyo ito at papasok ng Philippine Area of Responsibility. Posible kasi ang maapektuhan ito itong silangang bahagi ng Visayas at gayon din yung silangang bahagi ng Mindanao hanggang silangang bahagi ng Southern Luzon. Posible pa rin naman po itong magbago at magbibigay na update ang Pag-asa, particular na nga sa binabantayan natin na low pressure area na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility.